Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Armor from Japan. Libra, Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat kayo sa nakakataba ng puso niyo mga comments dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comments lang mga kabayan, ang inyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko, makuha ko lang yung energy. Makarelate lang kayo sa ating reading. So, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ko ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading. Tandaan mo, hindi ito personal reading mo. No? Use your own intuition, lawakan ng isipan. Kung halin mo lang nga sa'yo, itapon ang hindi naman para sa'yo. Pari ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, love, friends, family member, co-workers o sa business mo. Isa pa pala. Para po kay Libra, this May 2024. Please show me. Okay. Itabi ko lang yung card natin, ha? Yan. We have the Lily. Wow, spiritual love. Mukhang baka makilala mo na ang talagang your soulmate or may bumalik. Yan. Nakita ko na magkakaroon ng mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Yan. Maari mas mahal mo pa more ang iyong sarili o mas alagaan mo pa ang iyong sarili. Ganyan. No? We have the Broom. New home, new attitude. Yan. Magkakaroon na maaring may lilipat ka ng bahay o makakaramdam ka na you feel great with it na ngayon sa buhay mo, maaring ganun o kumbaga siguro mapi-feel mo na yung dating ikaw, no? Ang nakita ko ito, maaring iba sa inyo bibili ng bahay o maglilipat ng bahay, no? O kaya magkakaroon ng mga bagong decisions in life or magkakaroon ng mga bagong gagawin o mga attitude yan, baka may babaguhin kayo, ganyan. Magkakaroon ng mga ganun, no? Sa nakita ko dito. Maaari magkakaroon din ng mga paglilinis, no? Sa nakita ko dito. Maaari maglilinis kayo or magre-renovate kayo ng bahay, pagpibili kayo ng bahay, ganyan. May mga magagandang mangyayari sa inyo, no? By this May. We have the Whale, great worry over nothing. Great worry over nothing. Huwag tayong mag-isip-isip ng wala naman kinahihinatnan. Ano? Sa nakita ko dito. Yan, nalulungkot tayo sa wala namang kinahihinatnan. Nalulungkot tayo. Huwag natin i-focus yung sarili natin sa wala namang nangyayari. No? Kung malulungkot at mag-iisip ka lang at mag-aalala ka naman lang, what the cause? Stress, diba? Yan. We have the Dagger ba yan? Fear, worries, test, situation. This baka dismay, yan, makaramdam ka ng mga takot, pag-aalala, may mga intense o mga sitwasyon na parang magkakaroon siguro sa inyo ng trauma o mga sakit, mga hurt, baka may mga tao na gusto kang saktan, mag-ingat ka rin, ano? May mga tao na gusto kang hindi maging masaya. Yan na nakikita ko dito, no? We have the Wind Chimes, peace and harmony. Ayan, magkakaroon ng mga peace or harmony or makakaramdam ka ng harmony. Yan, mga pagkakaisa-isa. Yan, magkakaramdam ka ng mga kapayapaan, no, with yourself, no. Maaring kung ikaw is lilipat, yan, may mga magaganda kasi mangyayari din sa iyo, no. Kumbaga, huwag kang mag-isip masyado, no. Pero protect yourself din sa mga tao na gusto kang sakta, no. Yan, makakaramdam ka ngayon, this May, ng magandang, magaang na pakiramdam ng kasiyahan, ng harmony, yan, ng mga pagkakaisa, yan, ng mga kapayapaan sa buhay. And we have the Flute, yo. Disappointment in a friends or lovers. Siguro nakikita ko dito, magkakaroon kayo ng mga hindi mapagkakasuduan ng iyong mga malalapit sa buhay. Friend mo man yan, karelasyon mo man yan, o sa trabaho mo man yan, o sa business mo, o kung ano, work mo man yan. No, sa mga paligid mo, magkakaroon ng mga disappointment sa paligid mo yan. Magkakaroon ka ng mga ganun, disappointment. And we have the Candle, you will show the way. Yan, we will show the way, ibig sabihin,
makikita mo yung daan patungo sa liwanag, no? Sa nakikita ko dito. Yan, makakaramdam ka na nga kasi ng peace and harmony. Yan, magkakaroon ng mga spiritual o mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Nakita ko dito. Magkakaroon na you feel great na sa buhay mo, sa mga sitwasyon mo, o you feel, relax yan sa buhay mo, no? Para po kay Libra, this May, 2024. You show me? Libra, May 2024. Show me, show me, show me, show me. Oh my God. Sorry sa reaction ko. Hayaan nyo na yung ate nyo, ha. Ganito talaga ako mag-react, no? May kaartihan lang sa mundo ang ate nyo. Yan. May mga change o may mga sudden changes. Maaring nga, nakita ko sa inyo, may mga fear and pag-aalala ako nakita sa inyo. Maaring magkakaroon ng mga disappointment nga, no, sa isang foundation, o may mga massive changes na magaganap o mangyayari sa buhay nyo baka halimbawa sa trabaho nyo hindi ka mapagkasunduan ng trabaho mo, hindi kayo may maliit man o malaki yan, no? O kaya sa family mo, basta it comes to your foundation sa buhay mo, magkakaroon ng mga pagbabago, magkakaroon ng mga revelation or unexpected ang mga mangyayari sa'yo, no? Sa nakita ko dito. May mga chase or magkakaroon ng iba sa inyo na siguro this may na mga problema sa buhay. There's a calamity or crisis o magkakaroon ng mga distraction in life. Ako nakikita sa inyo, no? May mga magko-collapse na isang foundation, trabaho man yan, business man yan, relasyon man yan, family o friendship man yan. The devil to show me. Ay, baliktad pala to. Ano ba yun? Naloka ako dito, no? Handito there's a situation ako na nakikita ko na nakokontrol ka ng nararamdaman mo. Sa iba sa inyo ganun, not all of you, kasi hindi ito personal reading nyo. Na nakokontrol kayo ng nararamdaman nyo, na feeling trap kayo dito, na handun yung part na magkakaroon ng mga conflict, ng hindi mapagkakasunduan, magkakaroon ng mga friction o lack of collaboration sa buhay nyo, hindi magkakaisa-isa, magkakaroon ng mga misalignment. Halimbawa, yung gusto mo, ayaw niya, yung mga ganon. Magkakaroon ng mga more motivation, ako nakikita, may mga tao rin ako nakita na makipag-competition sa'yo. May nakikita rin ako na tao na sobrang, ano ba tawag dito? Mataas ang ego, yun. Nawala sa sarili si ate. Parang nag-blanco ako, no? Handoon. May tao na magtataas ang ego o ikaw, ganyan. Handoon yung makakaramdam ka ng dark thought, no? Yan, makakaisip ka ng mga hindi magaganda or there's someone here na may masamang balak sa'yo, no? So, nakita ko. May nakita kasi ako tao dito na ayaw niya ikaw na maging masaya. Ayaw niya na ikaw, they holding you back to change to your best version. Ganon ang nakikita ko sa kanya. Nagkakaroon ng pagkokontrol, no? Yan, baka kontrolin ka nitong tao na to, ganyan. Maaring magkaroon din ng mga tao, ako nakita na mga magsisinungaling na sa'yo. Someone is obsessed with it sa kanilang estado. Someone is obsessed sa kanilang sarili, no? Ganon nakikita ko. Someone is obsessed na sinasabi nila na ako yung mas mataas sa'yo. Maaring gano'n, no? Ako yung dapat na susunod. Maaring gano'n. Sa iba, not all of you. Magkakaroon ng mga may tao kasi na magsisunungaling, eh. May tao na maaring may tao ako nakikita na hindi niya alam kung saan ang tama niyang direction sa buhay. Handun lang sa naghihintay siya. Handun sa nagiging kalmado lang siya. Handun yung sa
Naghihintay lang siya ng pagbabago sa buhay, actually. Hindi ko alam kung ikaw to, Libra. You're trapped eh. You're trapped. As in trap. No? Yung iba dito, may mga hinihintay na maaring, kung it comes to relationship, baka hinihintay mo na itong tao ito is magbago. Kasi may nakita rin akong tao na maaring palainom ng alak, may addiction o palagastos, ganyan. O may tao na hindi siya gaano nag-ipon ng pera, yung tao na mahilig sa sex or just out of temptation, sinungaling, addiction, sugarlero, ganyan. Yung mga ganun. A toxic energy ako nakikita sa kanya, no? May tao kasi ako na sarili niya lang iniisip niya. May pagkasakim siya o may kasakiman siya sa buhay niya. Ganun ang nakikita ko. Tingnan ko nga. Bakit ano yan? Magkakaroon kayo ng hindi pagkakasundo-sunduan, ha? Iwas-iwas din tayo, no? Andito yung sa part na you are waiting to something na mga pagbabago sa buhay mo. Oo, handos ka sa natrap ka. Pero naghihintay ka ng something na there's a hope. There's a change. Kumbaga, hindi ka nawawalan ng pag-asa sa lahat ng bagay. Lahat is magkakaroon ng recovery. Lahat is magkakaroon ng solutions sa lahat ng mga magiging problema. Nandun ka sa part na kahit na nakikita ko sa'yo na you are trapped sa sitwasyon mo ngayon, yan na kasi nga hindi mapagkakasunduan. Pero nandun pa rin na you are think positive pa rin. Na umaasa at umaasa ka kahit matagal kang maghihintay sa lahat ng mga resulta ng mga gaganap o mangyayari sa buhay mo. You are waiting patiently kasi sa nakita ko to, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa sa buhay mo. Naiisip mo pa rin na darating din ang araw, makakaramdam din ako ng freedom. Darating din ang araw, ma-enlightenment ako. Yan. Or you always think positive. Darating ang araw, kung may problema ka sa pera, mag-i-increase din ang pera ko. Ganyan. Yan. Siyempre, kumbaga, magsasucess din ako sa buhay, ganyan. Kahit na yung ibang tao, ayaw nila ako maging masaya, ayaw nila ako maging success, darating ang araw, aangat ako, yun. Magiging masaya ako. Yan, ang nakikita ko sa'yo. Ganun yung motivation mo, no? Talaga, as in, you're always think positive. And syempre, sinasabi rin dito ni Carl na always think positive kasi if you think positive, talagang darating ito sa'yo. Kasi yun yung energies mo, yun yung i-attract mo energy sa sarili mo. Eh. Pag nag-isip ka ng negative, the negative energies will come to you, di ba? Kung positive, all the positive energies is pupunta sa'yo kahit matagal lang process niyan. As in, no? May magandang resulta ang ako nakikita sa'yo. No? Yan, may mga hinihintay kasi kayo eh. Yung iba dito, baka naghihintay kayo ng exam, ng pagtaas ng inyong sahod, pagtaas sa inyong financial. May mga hinihintay kayo ng something na resulta. No? Okay. By dismay, baka iba sa inyo, naramdaman nyo na to, no? Pero, if ever nararamdaman nyo na, ano pa rin, be prepared pa rin na baka it will happen again, no? Sa dismay, makakaramdam ka talaga another conflict, hindi mapagkakasunduan, magkakaroon ng mga depression o separation, o yan, nakita ko na may iiyak, may malulungkot, may sadness kasi ako nakita, maaring may mawala, no? Maaring mawalan ka ng pera, ganyan, mawalan yung may tao na hindi niya, ano yun? Mayroon kasi ako tao dito na hindi ko, ano ba to? Hindi niya nakikita yung halaga mo. Yun. Hindi niya nakikita yung halaga mo. Parang handun yung part na ikaw lang yung umiintindi sa kanya kahit ikaw is nasasaktan na. Maaring kasama mo sa trabaho, maaring karelasyon mo, maaring anak mo, maaring ipasok mo yung sarili mo dito. Wala akong sinasabing gender dito. Sa lahat ng rinig ko, wala akong sinasabing gender. Ipasok nyo yung sarili nyo. Handa yung sa part na kahit in this may talaga may aalisin sa buhay nyo, no? Magkakaroon ng mga emotional pain o maaring maramdaman mo pa rin yung mga sakit na naramdaman mo in the past, ganyan, kasi you are very wounded. Yan, may mga wounded ka na, hindi na ang dami mo ng battle na
sinuong, pero you're still standing and keep fighting sa lahat ng mga mangyayari pa sa buhay mo. Basta keep fighting ka lang, and you are the survivor, Libra. Nakita ko naman na survivor ka, isang-isa na lang, near na near ka na sa iyong goals, no? Keep fighting and move. Then, no, sa nakita ko dito, nahalo sa pagiging, nakita ko rin na kahit na nasasaktan ka, na may sakit kang mararamdaman, handun din yung part na maiisip mo na, bakit hindi niya nakikita yung halaga ko? Bakit hindi niya ako nakikita? Yun. Para maiisip mo na ganun, bakit hindi niya nakita yung mga pag-iintindi ko sa kanya, yung pag-understand ko sa kanya, nahandoon yung part na yun. No? Tingnan ko nga kung ano pa sinasabi ni Card. Bakit? May mga ideas akong nakikita sa iyo na gusto mo mag-renew. Pero nasasaktan ka. Hindi ko alam. Empress. Again, the Three of Swords. Mag-ingat tayo. Masyadong emotional akong nakikita sa'yo. Masyadong malungkot by dismay, masyadong overloaded ang lungkot na mararamdaman mo when it comes to your family and sa mga katrabaho mo, mga pagkakaperahan. Mag-ingat tayo when it comes sa pera, ha. Ayoko rin kayo na maloko, pero mag-ingat tayo, maging matalino tayo sa lahat ng bagay para hindi tayo maloko sa pagdating sa pera, no? Handun yung part na magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakasunduan when it comes to your family. Makakaramdam ka na parang wala ng pag-asa, na parang 3 years ko na tong nararamdaman na nasasaktan ako, Parang 6 years ko na tong pinagdadaan na tong sakit na to, Parang mga ganon, 3 months, 6 months man yan, o kaya mga ganyan, no? O kaya baka iba sa inyo 10 years pa yan, ganyan. Ang tagal nyo nang nararamdaman yung hurt na to, hanggang ngayon dala-dala nyo pa rin sa buhay nyo. Hanggang ngayon nagiging emotional pa rin kayo, nalulungkot pa rin kayo, no? Nasasaktan. Hindi nyo na nakikita yung halaga nyo, hindi nyo na nakikita yung, huwag nyo isipin yung iba, no? Isipin nyo yung sarili nyo, no? Yan, magkakaroon ng mga hindi pagkakasunduan. Malulungkot ka. Bakit? Bakit po? Magkakaroon talaga ng away. Magkakaroon ng mga battle. Makakaramdam ka ng ano ba dito? May away akong nakikita, as in. Malaki o maliit man yung away na yan, may chaos akong nakikita dito ba. May mga hindi magiging stable ang buhay, o hindi magiging stable ang kanilang mga pakiramdam, mga 4 of resources, magkakaroon ka ng mga, hindi kayo magiging organized, magiging parang bahala na kung anong mangyari, parang something gano'n. Hindi nyo na i-organize yung sarili na kailangan ganito, step 1, step 2, step 3, hindi nyo na maiisip yun hindi mawawala na kayo ng balanse sa buhay nyo, hindi nyo na maiisip na pumili pa ng dapat yung path sa buhay nyo, hindi yung hay nako, kahit ano na lang, ganyan, no? Handun din sa nakita ko sa inyo, yung iba sa inyo, overcommitment kayo sa lahat ng bagay, overcommitment kayo sa sitwasyon na gusto nyo ipasok yung sarili nyo. Handun na naguguluhan na kayo, handun sa naglalaban na yung sarili nyo, yung utak nyo, nagugulo kayo. Hindi nyo na nga talaga nakita yung importansya nyo, hindi nyo nakita yung sarili nyo. Nakapokus kasi kayo sa nasasaktan kayo, huwag kayong ganun. Inaway sa atin, no? Magkakaroon ng mga irritation, mga conflict, movement, tension, or magkakaroon ng mga maaring iba dito is magkakaroon ng mga pag-aaway na when it comes to territorial, baka nangyari na to in the past, magkakaroon ng mga hindi pagkakasunduan, lack of teamwork or lack of control man yan, no? Be aware lang din tayo, no? Ang nakita ko dito, tandaan nyo, ang pera nyo, pahalagahan nyo, ang sarili nyo, pahalagahan nyo. Nakapokus ka pa rin kasi sa nakaraan, no? Yung iba dito, nakapokus pa kasi sa nakaraan, baka may nanloko sa inyo, o may hindi nag-value sa inyo, yan. Hindi kayo pinahalagahan, pero siya pinahalagahan nyo. Yun. Iwanan nyo na yung nakaraan.
no? Kasi masyado na kayo nagiging emotional. Siguro in the past, nakikita ko dito, hindi yung mga, maaari may mangyari din, dismay na bulihin ka, no? May nakita rin uli ako, again, competition. May nakita ko na magkakaroon ng pandaraya sa iba, no? Baka madaya kayo, also, baka nadaya na kayo in the past, also dismay, baka madaya pa rin kayo, no? So, nakita ko ito. Magkakaroon ng mga lungkot, pag-iisip every night, na ng tamang direksyon sa buhay nila, yun, nakikita ko gano'n. Iba dito, makakaramdam sila na talunan o panghihina sa sarili nila. Handoon yung may tao akong maaring, there's a person din ako nakita na may mga tension pa talaga na hindi nyo nare-resolbahan sa nakaraan. Siguro, may mga tao ako nakikita na magsisinungaling, a liar, babaero, lalakero, sticky person, yan. Baka magnakaw, mag-ingat, tingnan natin. You need to getting away to something, ano, lalo na when it comes sa pag-aaway, huwag tayong, lumayo tayo na rin din ang mag-distance, no? Nakikita ko sa'yo dito, minsan dinadaya mo na rin yung sarili mo. Dinadaya mo na rin yung sarili mo. Andun yung part na, nakita ko sa'yo na, hinahide mo yung sarili mo, yung toong nararamdaman mo. Kahit na nakikita ko, basta hinahide mo yung nararamdaman mo. Yung iba dito, hinahide nila yung nararamdaman nila. Masyado kayong stress, may stress, o baka ngayon nakakaramdam na kayo. By this may, masyado kayong magboborid, kakaroon ng anxiety, depression. Depression, pag-aalala, you feel, magpo-focus iba dito sa nakaraan. Magpo-focus kayo sa mga sakit na nararamdaman ninyo. Ganun ang nakikita ko sa inyo. Pero you try to hide your feelings, no, sa nakita ko dito. Talagang handoon na you need to escape dito sa sitwasyon na hindi naman talaga nag-work sa iyo, no. You are not a victim. Inilagay mo yung sitwasyon mo dito sa nararamdaman mo ngayon, kumbaga, kung mailagay ka o malagay ka dito sa sitwasyon na to, kaya mo ring lumabas. Ikaw na lang din kung gusto mo maging freedom, ikaw ang gagawa ng paraan. Kasi anytime, kung ayaw mo maramdaman ito at gusto mo nang tapusin, yung mga sakit na nararamdaman mo, lumabas ka sa sitwasyon na yan. No, huwag ka maging emotional. Huwag mo i-hide yung nararamdaman mo. You need to forget. Magkakaroon ka ng mga frustration, mga victim mentality, mako-corner ka sa mga sitwasyon na mga pandaraya, ganyan, mga hindi magagandang mangyari. May imagine mo parang wala ng pag-asa, may makakaramdam ng ganun. Parang imagining helplessness. Matatrap ka sa mga situation or natrap ka sa mga sitwasyon. Yan. May mga sneaky person sa paligid mo na maaring magkaroon ng mga pagsisinungaling, mga tao may sikreto sa'yo, may mga tao na may mga hidden sa'yo. Magtulog-tulog lang nga kayo kasi nakita ko, hindi kayo natutulog. Konti lang yung tulog nyo, no? Mag-i-illusion na kayo. Ingat-ingat lang din. Nakita ko dito, sa iba, hindi nyo naman kasi to personal reading, no? Baka iba dito, ingat din sa health, no? Maaring malapit sa puso, ikaw, no? Baka magkaroon ng mga ma-confine ka or magkaroon ng may ma-paralyze, kanyan. Ingat lang din, no? Yung iba siguro sa inyo, no? Para nakita ko lumalabo na yung mata nyo. May lumalabo ang mata. Bali-baliktad. Kung may nararamdaman kayo sa sarili nyo o yung mga malalapit sa puso nyo, ipacheck nyo magpacheck kayo kasi nakita ko dito na parang medyo lalala siya, no? Para hindi na rin lang din lumala sa nakita ko dito. Handa yung sa part you want to follow your heart, no? To look to the future, pero sa nakikita ko sa'yo dito,
nalalack of discipline ka sa sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Nahando yung sa part na natatakot. May nakikita kong takot. I don't know kung ikaw to. Parang may takot. May taong takot. May taong wala pa siyang magawa sa ngayon o wala pa siyang kilos sa ngayon kasi na-stuck siya, no? Parang there's a resistance to change. Handun yung maaring ang tagal na nito, no? Sa nakita ko dito. You want to follow your heart pero nahando sa na-stuck kayo, no? Kasi siguro iba takot o yun nakita ko. Mag-ingatin tayo na baka may mga pagkain kayo na nabubulok or meron nang nasisira dyan, no? Paki-check na lang din, ano. Yan. Ayun, ang nakikita ko, walang kilos akong nakikita. Pero andun sa, may gusto kang gawin, pero hindi mo siya magawa sa nakikita ko. Mayroon pa akong nakikita na parang hindi mo pa siya malit-kulit ko sa buhay mo. No? Hindi ka pa makapag-move on. Yan. Wala pa akong transformation na nakikita sa'yo. No? Andito rin yung siguro iba sa inyo is siloso, silosa, ganyan. May tao rin ako nakikita na napaka-abusado. Parang nararamdaman ko sa inyo, parang hindi nyo makita yung purpose niyo sa buhay nyo sa ngayon, no? Yung iba sa ganun, parang hindi nyo pa siya makita. Kasi nakaista kayo. Hindi nyo, parang nawawalan pa kayo ng ambitions kasi hindi pa kayo makagalaw kung nasaan man kayo, no? Yung iba, may nadidinig akong ibang lengguwahe. Magkaiba kayo ng language ng partner mo. Iba dito may kinat na sa buhay nila, no? Nakita ko dito. Maaaring may revelation o may malalaman ka ang katotohanan o may nalaman ka na katotohanan. Four of Cups. Thank you. Stress again. Na masyado kayo nag-aalala sa mga sitwasyon na meron kayo ngayon, ano, sa nakita ko. Handito sa part na parang naghihintay ka pa rin ng tamang direction sa buhay mo. Naghihintay ka ng sign. Nandun yung lack of action mo. On and off ka. Kasi you are feeling stuck. Minsan nakakaramdam na kayo na naboboard na kayo sa buhay nyo. Kasi parang walang nangyayari, walang achievement, walang ganda, walang good luck, walang good fortune, ganyan. Ando sa part na ang daming yung question sa sarili nyo. May mga inaalok naman, sinasabi dito na may inaalok ang taas to make a new beginning sa'yo, na mga opportunities man yan, or trabaho man yan, or love man iyan sa iba. May inaalok daw sa inyo, pero hindi nyo nare-recognize o hindi nyo nakikita ito, yung ino-offer sa inyo ni universe, ano. Siguro nahandun sa focus kasi kayo kung ano yung meron kayo dito, no? Maaring yung iba dito siguro 3 years na kayo naghihintay ng mga sa sitwasyon nyo na ngayon. Maaring gano'n, no? Maaring may inaalok sa'yo, love man iyan, o ikaw ang nag-aalok ng love, nire-reject ka. Maaring gano'n. Nagkakaroon mga rejection dito to make a new beginning sa buhay mo. Kasi nakita ko na nalulungkot ka. Halimbawa, ikaw gusto mong another business o another na trabaho man yan, no? O papasukan o new love man yan, pero sahan doon sa part na hindi ka pa makagalaw sa ngayon, no? Ando yung sa part na hindi mo pa maumpisahan kasi may hinihintay ka pa, or maybe this is a time to heal muna before you moving forward sa inyong new direction. So nakita ko dito, no? Kasi hindi ka pa totally nakaka-heal, no? Nakita ko to. Siguro kailangan din natin mag-focus sa ating sarili, no? Pareho siya, tamo, oh. 4 of Cups and the 4 of Cups. Loka ako sa inyo, ah. Handun lang talaga kayo sa part na naghihintay pa rin kayo ng mga pagbabagong sa buhay niyo. Naghihintay pa rin kayo ng mga good fortune, good luck, and magandang buhay. Ganyan. Hindi pa kayo makakilos.
Hindi pa kayo makapag-focus sa bagong mundo. You are not willing to let go sa mga nagiging interest nyo. Yan. Hindi nyo pa ma-let go. Hindi mo pa willing. Nalo-loss of thought ka. Ganyan. Sa thought mo na yan eh. No, nasa isip mo na yan. Ganyan. Kasi yung iba dito, the opportunity is flowing in your direction but you are turning on away, no? Sa nakita ko dito, parang kahit may ialok sa yung opportunity, parang ano yan? Parang gano'n. Parang sinasabi mo, ay, sandali lang. Wait lang, ha? Ayan. Kumbaga, there's a new beginning or new opportunity or new work, new job man yan, o business man yan, o new love man yan. Pero nandun kayo sa part na, sandali lang. Parang, pwedeng later na lang. Ganyan. May ganun part kayo, no? Yan. Baka binibigyan na kayo sa instinct nyo na kailangan nyo na mag-move on, pero hindi pa rin. Nag-wait pa rin kayo sa nakita ko dito. Tingnan nyo ano ko. Ito yung mga, ano ng anak ko, no? Tinago nila to, tapos sinaggangat. Buti lang may natira pa, oh. Mga anak ko. Kako, cute. Uubusin ang card ni mami. Tingnan natin to. Nandito kayo sa part na nakikita ko sa inyo na nag-iisip naman kayo. Nag-iisip kayo na, okay, it's fine. Siguro, it's time na din na mag-focus ako sa sarili ko. Siguro, this is the time na mag-focus na ako na magtayo ako ng sarili kong business, na mag-focus ako sa stability ko, na mag-focus sa work ko, mag-focus ako sa ikaganda ng buhay ko. Nandun sa pag-iisip. Handa yun sa pag-iisip. Nakita ko yun. And then, pero nag-iisip pa rin kayo na, siguro iba sa inyo, you want to be alone, no? So, nakita ko dito. Kasi siguro mas more nare-relax kayo sa ganun. Hindi na you hiding your feelings, no? Sa nakita ko dito. Kahit na nalulungkot ka at mahilig kayo magmuni-muni kasi na naghahanap ka ng mga katotohanan, hindi yung paghahanap ng katotohanan, hindi yung urong-sulong if you want to withdraw of something, yan, hindi yung pagsisiyasat sa sarili, hindi yung mga pag-iingat sa mga hakbang, sa nakita ko may mga nag-iingat. You are very patient din sa mga nangyayari sa buhay mo. Handi yung part na you want to shift, pero handi yung paghihintay. Handi yung patient. No? You search for a wisdom. Yan. May mga nagbibigay naman daw sa'yo ng guidance. Sa nakikita ko sa'yo, may mga nagbibigay sa'yo ng payo. Sa nakita ko dito, o may mga magbibigay sa'yo ng payo. Sa nakikita ko sa'yo dito, with it comes sa'yo, marami rin akong nakikita na marami nakipag-communicate sa'yo. I don't know who, pero nakita ko marami nakikipag-communicate sa'yo. Iba dito is a single but happily stable, no? Nakikita ko rin dito na makakatanggap ka ng isang messages or message to someone within 8 hours. Siguro ago or before pa to. Ago, maaring hindi pa nangyari, maaring nangyari o mangyayari pa lang, ha. Maaring makatanggap ka ng a message within 8 hours, 8 o'clock, 8 days, or 8 weeks na. Baka makatanggap ka ng message to someone. No? Or ikaw ang mag-message sa isang person. No? Sa nakita ko dito. Tingnan ko nga kung ano inaano ito. Lakasan nyo yung loob nyo, no? Sa nakita ko, ikaw yung tao na magaling kang mag-advise. Ang galing mong mag-advise. Handin yung pagiging religious mo. Handin yung pagiging mabait mong tao. Handin yung very emotionally balanced ka. Handin yung you are aware sa feelings ng lahat ng tao, no? Na magaling kang makitungo sa lahat ng tao. Ang galing mo makitungo, very creative thinking. Handin yung maalalahanin ka rin actually, no? Maalalahanin ka ng tao. You value all the person na nakakausap mo, yan, sa paligid mo. No, this is a time talaga na nakita ko dito na this is the time to make a new beginning sa buhay mo. When it comes to work, kailangan mo siguro mag-start ng new beginning kasi we have the 9 of Pentacles and the Ace of Pentacles, ano? Kumbaga, if you make a new beginning, maybe a new work, o magtatayo ka ng isa ng gusto mong sarili mong negosyo, maliit o malaki man yan,
magkakaroon ng prosperity, wealth, and abundance, and harmony. Ako nakita. Magkakaroon ng mga long term, no? O magkakaroon ng mga matatatag na foundation dito sa, if you make a new beginning, ha? Ang nakita ko dito, kailangan mo ng bagong mundo sa nakita ko dito. Kasi darating at papasok ang maraming blessing sa buhay mo. No? Magkakaroon ng mga pagbunga o mga saganang pasok ng pera. If you make a new world, ulitin ko ulit sa inyo, if you make a new world. Yung iba sa inyo siguro is a healer, a doctor, a teacher, a very religious person, more na ginagamit nila yung kanilang intuition, or magaling kayong magpayo, yan. Nakakapagpahil kayo ng person, yan. Baka nag-speech din kayo ng mga good things or good na mga salita ng Diyos. Basta nakikita ko yung pagiging matulungin ninyo, ganyan. Alam mo, nakikita ko sa inyo, you have a business sense, no? Kung gusto niyo magtayo ng negosyo, nakikita ko na pwede, kasi nakita ko na magsasucess ka. Kasi magaling ka sa paghawak ng business. Baka nga iba sa inyo, dalawa na yung business, dalawa, tapos baka isa pinag-iisipan nyo pa, yan. O may trabaho na kayo, tapos isa pinag-iisipan nyo pa. Hindi sa nakakaramdam na kayo na hindi na kayo masaya kung nasaan man kayo ngayon. Hindi nyo napapansin lahat ng kanyo nagre-reverse. Andun na sa part na hindi kayo masaya sa sitwasyon na pinagdadaanan ngayon, pero andun na, nililing lang nyo na yung sarili nyo. Kasi wala kayong ginagawa. You're not taking action. Nagkakaroon kayo ng doubt, may mga missed opportunities ako nakikita sa iyo, or maari naman na handuin yung part na malungkot ka, you're hiding your feelings kasi may mga few options ka pa na pinagpipilian sa buhay mo. Maaring when it comes to the love, maaring meron kang love or may nagugustuhan ka. Ganyan. Meron kang love na in the past pero may nagugustuhan ka pa. Siguro ganun. Pero nagkakaroon ka ng doubt. Or maaring you want to make a beginning sa buhay mo, pero nahuhold ka ng nakaraan. Maaring ganun. Hindi kasi you hiding your feelings or hindi nililing lang mo na yung sarili mo. Masaya ako pero hindi. Yan. Pero you want na din ang new path pero nandun sa part yung lungkot na parang nagkaka-doubt ka nga. Nagkakaroon ng mga distraction yan sa buhay mo. Natatakot ka sa mga mangyayari sa nakikita ko dito. Yan. Kumbaga, unproductive yung nagaganap sa'yo. May nakita rin ako ng mga sudden changes sa buhay mo. Andito yung minsan siguro nag-i-illusions na kayo sa buhay mo, no? Sa sarili nyo. Ang nakita ko to. Mag-ingat din tayo sa mga tao na pwedeng manglinglang sa atin, no? Sa nakita ko dito. May tao kasi na may hidden potential sa'yo at gusto kang linglangin. Andito yung tao na to, masyado siyang, siguro niya to, partner, ganyan, or past partner, ganyan. Andito yung part na parang, nakikita ko sa kanya na, papakikita niya sa iyo na they care, they love you, comedian siya, palatawa siya, mabait siya, pero hindi ingat lang, hindi siya totoong tao. Okay? Mag-ingat tayo. Papakita niya talaga sa'yo na you are care. Hindi today nakikita ko sa'yo na parang hindi yung care mo sa isang tao sa past opportunities o mga karelasyon man yan o trabaho man yan o business man yan. Hindi yung care mo. Hindi yung nakikita ko yung emotions mo pero you're hiding this, no? Nakita ko ito. Maaring naaalala mo yung mga past person mo o yung past person mo o yung mga nangyaring sitwasyon in the past na mga good memories. Maaring naaalala mo yon o baka may namimiss ka mga kamag-anak o anak mo man yan o yung mga dati mong karelasyon, no? Na nagbigay sa'yo ng mga fulfillment and happiness na nakita ko dito. Andito rin yung sa part na nakikita ko ngayon, you are starting to create a new, or you need
Yung iba nag-i-start, o yung iba is you need to start a new good memories in your life, no? Kasi doon na nakita ko, you need to release all the baggage na nakakapagpabigat sa'yo. Slow move nga lang ito, pero you need to move on and you need to leave behind. Leaving behind lahat ng sitwasyon to. Kailangan mo nang i-release tong mga sitwasyon na to na nakakapagpa-holding yung back sa nakaraan, ha? Kailangan mo na maging wiser, mas mahalin mo na yung sarili mo, ang nakikita ko dito. Siguro iba sa inyo, nagkakaroon na kayo ng mga a new person in your life na nagkikreate na kayo ng good memories. Maaring may new love na kayo, or meron na kayong pinagkakaabalahan na new things sa buhay nyo na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan o fulfillment. Yan, ng compassion, ganyan. Nakita ko rin na if you look forward to the future and you leave behind all the baggage na nakapagbigat sa'yo, kung nakita ko dito na kung ma-overcome mo na yung mga lahat ng sitwasyon mo, nakita ko yung iba sa inyo makaka-receive o makakatanggap. Makakamit kayo ng person na magbibigay sa inyo ng pagpapahalaga. Sa nakita ko rin dito, you need to create or you need ka rin na magbuo ng good memories when it comes to sa sarili mo, na mas mahalin mo yung sarili mo. Ganun nakikita ko, no? So, iba dito may anak, ano, isa o tatlo o dalawa, yun na nakita ko, na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Tsaka baka may mamit kayong isang tao, no? O may namit na kayo na gumagawa na kayo ng good memories yan. Yeah. And that's all for tonight, ang nakikita ko to. Pero mag-ingat pa rin tayo, no? You need to use our intuition, no? Yung iba dito, ang lakas ng instinct nyo, Ang lakas ng instinct nyo. Yung mga naalala kayong lungkot sa nakaraan, lakas ng instinct nyo, pero mag-ingat pa rin tayo kasi when it comes to a relationship, hindi lahat sinasabi niya sa'yo, or ikaw yun, or vice versa. Hindi lahat ng totoong siya, hindi niya sinasabi sa'yo. May hidden siya, may sikreto pa siya, no? Arigato namaste, God bless.